Yo, what's up mga Lods? Project Life. And if you remember, a week ago, nag-post ako about an idea kung paano ka itutulungan to get your ROI back, right? Kung makikita niyo dito sa goal natin, your goal is basically to get 499, right? Yun yung return on investment. The rest will be profit. So, it's up to you how much kung saan niyo dadalhin tong knowledge and skills na ituturo ko sa inyo and kung paano nyo siya work out. But I'll be here. I would love to collaborate with you sa mga ideas nyo, kung paano natin i-collaborate. That's what I like. Although masarap din naman pagka mag-isa ka lang, you do everything alone. Like for me, lahat ako nag-iisip, ako nagko-collaborate sa sarili ko, umaga parang ganun. And alam mo yun, parang minsan naisip ko, what if I have people who have the same drive with me, na meron din sila mga goals sa buhay, may mga pangarap. Minsan hindi naman kasi iba-iba kasi tayo ng pangarap eh. So sometimes, ang gusto niya lang, magkaroon lang kayo ng extra 30K a month, extra 20K, or extra pang grocery, pang Shopee. So, iba-iba tayo. So, para sa akin, like, it's more about yung community ng people na you're working on something because when you do this, kapag nag-transition kayo onto something like nag-grow kayo as a person or nag-start kayo ng business, you will lose a lot of friends. Acquaintances, so maybe like that, kasi pag friends, yung real friends mo, actually, they will be there. Kahit hindi kayo nag-uusap, like 3 years ago, hindi kayo, uy, Brad, kumusta? Blank. You have instant connection and hindi ka nila iniiwan. So, I have friends na may mga naiwan and so because we have changed priorities, right? Yung time na ang priority ko lang is happiness, fun. Ganun, puro ganun lang. I have a lot of friends. Easy-go-lucky ako eh. So, yun yung time na naisip ko, that was few years ago. Oh, ganun lang yung buhay ko. I was working abroad. So, ang pinaka nag-trigger talaga sa akin to change direction is yung anak ko. It's because I want to be with them. Alam mo yun, parang napaisip ka, meron din naman nagsasucceed sa Pinas. Kasi nag-OFW ako and I feel na, oh yeah, lumaki yung kita ko, obviously, but lumaki din yung expenses ko. So parang it's the same. It's like work, job, nagbago lang yung numbers, nadadagal lang ng zero, but same problem. So sabi ko sa sarili ko, what if I can just build it here? And then, na-realize ko, sabi ko sa sarili ko noon, 10, 20 years from now, magre-retire ako. So, ganito rin, what if i-advance ko na? Mag-retire ako, and then at least I have time. I have yung, sabihin natin may ipon. Kasi marami kasi akong OFW na friends before na second, third generation na sila ng OFW. So, that time, naisip ko, sabi ko, ganun lang din magiging sequence. So, what if after nila maging OFW, naubos din yung ipon nila, and then, pero matanda na sila. So, wala na silang masyadong time to try a lot of things. So, naisip ko noon that time, I treat myself as retirement period na. So, inisip ko, I'm just 65 years old. So, hindi na ako pwede magtrabaho. So, that's why I don't work. So, ganun yung thinking ko. Hindi na ako pwede magtrabaho. I need to find a way to make things work. So, bago ako nag-transition sa ganun, I start doing preparation. So, bago ako nag-quit ng job ko. So, nag-prepare na ako doon. So, yun na yung nagkaroon kami ng separation ng mga friends ko because every other day, iinom, pagkatapos ng work, right? So, ako, ginagawa ko na is nag-study na ako. Nag-aaral na ako. Although, hindi talaga ako pala aral na tao. Parang pag nagbabasa ka ng libro, isa, dalawang page lang, blank, inaanto ka na. Ganun ako. So, paano ko siya nilabanan? That time, every time nagigising ako ng maaga, pagkagising ko, libro at kape ang hahawakan ko. So, that's how I train myself na, kasi imagine mo, aantokin ka ba kung kakagising mo lang? Nagkakape ka na, antokin ka ba? No. Until eventually, nakasanayan ko na nagbabasa, then nag-transition ako sa audiobooks where I listen to books which is way faster para mas naiintindihan ko. So, eventually, dumating yung time na kapag resign na ako, gaya nga nung kwento ko, kaya ako na-share yung kwento ko is, ito yung goal natin, ito yung start natin. Pero, ito yung lakad. But the preparation is, yung sabi ko sa inyo, i-warm up nyo na yung audience nyo, mag-comment na kayo, mag-like na kayo, mag-engage na kayo dun sa mga normal na friends nyo is because of this. So, ituturo ko sa inyo ngayon para mas maintindihan nyo kung bakit. Sabi ko nga doon, i-explain ko sa inyo bakit kailangan yung gawin yon. Warm up nyo yung audience nyo, and then yung customized GPT, naka-prepare na yan sa inyo, plus yung schedule post day 1 to day 7. So, I will give you all the swipe files, yung mga ipopost nyo from day 1 to day 7, plus the script na gagamitin nyo kapag for the offer, and then dun nyo gagamitin yung chat GPT for future reference, right? So, pag-uusapan natin ngayon is why do you have to warm up your audience and kung paano nyo siya warm up. Alamin muna natin, ano ba yung algorithm? Every platform may algorithm. Kahit saan tayo pumunta, may algorithm. Algorithm is simply a set of step-by-step instructions placed in the right order
for a person or a computer to make something useful happen or complete a task. It could be as very simple as parang recipe. Prepare mo muna ingredients, chachap-chapin mo yung mga onion, yung mga sibuyas, tapos ilalagay mo, papainitin mo yung kawali, bubuksan mo yung apoy, step by step, right? So, yun yung proseso ng algorithm. Same with traffic light. Just imagine, traffic light, walang algorithm. Di buhol-buhol yung traffic. Di ba? The timing, instructions like, for example, sa traffic light, pag nag-red to, green tong kabila. Just like on this picture. Ngayon, pag ito nag-transition sa red, pupunta ka naman sa yellow, pupunta ka sa green, sa kabilang side naman. So, that is algorithm. So, specific instructions yon para to achieve a certain task na workable, like useful, something useful, right? So that is algorithm. Ngayon, bakit Facebook? So bawat platform may kanya-kanyang nature. Like for Facebook, ano ba, ako mismo si Facebook. Ako yung may-ari ng Facebook. If you know kung ano yung intention ko, kung ano yung goal ko, kung ano yung vision ko, you can always adapt kung bakit ko ina-adjust yung algorithm. Because yung algorithm changes from time to time. So, lagi yan may mga updates. But if you understand yung nature niya and yung goal mismo nung nag-create ng platform, yun yung pinaka-foundation eh. So, ang Facebook, ginawa yan for say, social networking. Social networking means interactions. Parang lumabas ako ng friends ko dyan, nakipag-interact ako, oy, may kinwento sa akin, nagustuhan ko yung sinabi niya. TikTok is short form video. Usually, ito yung mga trend-driven, trend na yung mga sayaw-sayaw, mga ganon. That is yung nature ng TikTok. Short form video. So ngayon, YouTube, ito yung mga long term video. It's a search engine. So kapag may gusto kang pag-aralan, may gusto kang matutunan, may gusto kang tutorial, you don't go to Facebook, right? You don't go to TikTok, right? You go to YouTube. So yun kasi yung nature ni YouTube. Ngayon, over time, nag-a-adjust sila kasi nga magkakalaban sila eh. So dito na papasok si Facebook, nag-start na siya ng mga reels, mga short form videos to compete with TikTok. Same with YouTube. So nag-a-adapt lang silang tatlo kasi nga they are competitors eh. So basically, main goal nila is to get many users as possible and to get the users magstay sa platform nila. Ngayon, yun yung pinaka-goal nila. Bakit nila ginagawa yun is simply business. Okay. For example, meron akong kausap na businessman. Sasabihin ko, mag-advertise ka sa akin. Ang mangyayari is, iilan lang user ko. Sabihin natin, 5 lang yung user ko. Do you think I can charge yung businessman for a high price para i-promote yung business niya? 5 lang naman ang pwede makakita. So, the more people that uses the platform, it means the more I can offer sa justify a certain price para mag-promote ka sa akin, sa platform ko. The same with television. Bakit sila naglalagay ng mga teleserye, mga inaabangan para magstay ka sa channel nila, right? Negative news. Bakit? Kasi pag mas marami nanonood sa TV na to, sa channel na to, ibig sabihin, pwede kong i-offer ng mas mataas na, okay, dito ka mag-send ng commercial sa channel ko. Kasi, number 1 kami. 100, sabi natin, 50 million ng Pilipino, channel 2 ang pinapanood. So, meron kang 50 million instant audience kapag ka nagpatalastas ka sa amin ng business mo, like yung mga Safeguard, yung mga Colgate, yung mga ganon. So, yun yung sa mga patalastas eh. Because, just think about it, anong binabayad ng TV sa mga artists? Di ba? They get it from the business owners na nagpapadala nag-advertise ng kanilang mga product. Business owners will pay network station, Channel 2, and then Channel 2 will pay the artist para makagather ng mga audience. Does that make sense? So, ganun yung sistema is TV network is a business. The same with Facebook. Obviously, nag-start yan na hindi pa business, platform lang, passion lang. But of course, passion, kung wala kang pera, it will not go farther. You think about this. So you still need to make money from what you do to monetize it para mag-grow mo pa yung ginagawa mong passion, right? So Facebook, ang ginagawa niya nung nagsisimula sila, just imagine, kahit naman yung TikTok nung nag-start ka na, yung may bagong platform, nag-start yung TikTok, pag nag-post ka, lahat ng users ng TikTok, ipapakita niyo. So may mga 200,000 views, 100,000 views, madaling makakuha ng views. Why? It's because pinopromote ni TikTok para mas dumami yung users, right? Ganun din si Facebook, nag-start din yan na free. Wala pang mga ads, wala pang mga business, wala pang mga ganon. So, para dumami yung users. Once dumami na yung users, then they will start to form into business. Monetize yung meron na sila. So, ganun yung ginagawa ng mga platform. Ang ginagawa nila is they get paid by business owners because they have the audience. Andito yung mata sa akin, andito yung attention eh. Kasi if you think about it, if you're a businessman, kung walang nakakapansin ng product mo, kung walang makakita ng product mo,
obviously, walang bibili niyan. So, how do you advertise your product? Through platform na ganito. Kasi nandito yung tao. Ngayon, bakit natin kailangan maintindihan yung nature? Is because, kaya ako kinuwento sa inyo yung mga nature ng mga platform na to, is because hindi porket gumana sa Facebook, gagana sa TikTok, gagana sa YouTube. So, magkakaiba sila ng nature. So, halimbawa, nag-viral ka sa Facebook, that doesn't mean mag-viral yun sa TikTok. That doesn't mean mag-viral yun sa YouTube. So, iba-iba kasi yung intention ng tao for using this platform. Alright? So, kaya kailangan natin maintindihan kasi I don't want you to always find the hacks. Alam mo yung they're beating algorithm, yung mga ganon. You just align with the trip ko. Ako, ang ginagawa ko, ito yung natutunan ko before. Instead of focusing on the marketing, I'm focused on the market. Kasi it changes eh. Lahat nag-update eh. Nag-update yan, maaring ngayon, sa ngayon, ganyan yan. Pero kung naiintindihan mo kung bakit nila ginagawa yung isang bagay, you will learn to adapt. Okay? So, hindi mo kailangan ng mga maraming hacks kasi nga, alam mo na ito yung gusto. At ito yung goal ng mismong CEO ng Facebook, ng TikTok, ng YouTube. Alright? Their goal is basically to make someone stay sa kanilang platform. And maintindihan nyo yan dito sa ating Facebook algorithm. Okay, ganito gumagana yung Facebook. Now, bakit Facebook lang ang itinuturo ko? Mayroon naman akong TikTok, mayroon naman akong YouTube. The reason being is, bakit Facebook ang pinapakita ko sa inyo dito is because hindi pa naman kayo lahat sanay mag-videos, mag-content, magsalita. Alright? So, in Facebook, pwede yung written post. So, nakikita niyo yung sa akin is, I can do both. Pero, Facebook is written post and I will teach you how to do it para kaya nyo rin gumawa ng sarili nyo. I don't want you to be dependent sa akin for the rest of your life. I want you to be independent kasi gusto ko kayo din yung bubuo ng grupo nyo, natuturuan nyo, whatever knowledge you learn from this, yung mga sinishare ko sa inyo, you can share it. You take the lead eh. Kasi pag meron kang customers, is you start serving those customers. So at some point, kayo naman yung mag-lead sa ibang tao. Alright? So kailangan nyo maintindihan yung mga ganitong bagay is because you will gonna use it in the future. So ganito gumagana yung Facebook. For example, ito yung post mo. Facebook post mo. So, sa Facebook post mo, let's assume ang Facebook na yung normal profile, kung hindi page yung gamit mo, just imagine na 5,000 yung maximum friends mo sa Facebook. So, palimbawa, nag-post ka. One question, do you think na kapag nag-post ka, meron akong 5,000 friends, kapag nag-post ka, makikita ba yun ng 5,000 friends ko? Nag-post ako, do you think yung 500, yung 5,000 friends ko, mag-notify sa kanila na wait, nag-post si Ariel. No. No, it's not doesn't work that way. Just imagine sabay-sabay kayo nag-post 5,000 split second lang. Paano lalabas ng notifications 'yon? It doesn't, right? So, pinapakita ni Facebook yung mga ganong bagay based on algorithm. Okay? So, halimbawa, nag-post ka. Hinahati ni Facebook yung audience mo into 10 different packets. Ibig sabihin, packet, grupo ng tao. For example, nag-post ka ngayon, papakita niya yan sa packet 1. Sabihin natin, for 500 friends mo, makikita yung post mo. Ngayon, you get good engagement. Yung sa packet 1 na yun, nagustuhan niya yung post mo, nag-like sila, nakapag-interact sila sa post mo, then Facebook will show that to packet 3. So dahil nagustuhan ng first group, i-share ngayon to ni Facebook sa mas maraming audience sa packet 3. So another group ng audience mo which is yung packet 3. So pag nagustuhan ni packet 3, maganda pa rin yung engagement, i-share ngayon ni Facebook yan sa packet 6. So the same thing here, packet 2, packet 4, packet 8, packet 10, so packet 5, packet 7. I-promote niya yan by chunk. Depende sa performance nung post mo. Halimbawa, nag-post ka, si Packet 2, sinend niya kay Packet 2. For example, si Packet 2, sabihin natin, out of 500, 5 lang yung nag-like o kaya walang nag-like, walang nag-comment. Do you think Facebook will send it to Packet 4? No. Hindi niya na ipapakita kay Packet 4 yun. Why? Understanding the nature ng Facebook. Bakit hindi ko na ipapakita kay Packet 4 yun? Kasi, imagine ang goal ni Facebook is to maintain the users
Gusto niya kasing i-glue nila tayo every social media platform. Ang gusto ng platform na yan is mag-stick ka lang sa platform nila all the time. Okay? All the time. Kasi pag nandiyan ka, pag nakita mo yung ads, makikita mo yung ads, mabibili ka, magbabayad yung business owner sa akin. Kasi nga, marami nakakakita ng ads mo eh. So, yun ang goal nila is to keep yung users glued sa mga phone nila. So, this is a distraction pero you don't treat this as social media. You treat this Facebook as business media. Okay, so hindi tayo lagi nandiyan dyan just because of scrolling past, right? So, ang gagawin ni Facebook is kapag hindi nagustuhan ng Packet 2, hindi niya na ipapakita kay Packet 41. Why? Kasi pagka laging pinapakita ni Facebook yon sa mga tao tapos hindi nila nagugustuhan yung nakikita nila, do you think they would stay sa platform? Like for example, ikaw, gumagamit ka ng TikTok. Tapos boring, 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 boring. Will you stay on the platform? No, absolutely not. Kasi nga, hindi mo gusto yung nakikita mo, hindi mo interes, wala kang pakialam. In short, ayaw mo. So, kung hindi nagustuhan ng Pocket 2 yung pinost mo, why would Facebook show it to Pocket 4? Eh di aalis lang yung tao. Is this making sense, guys? The same thing with Pocket 5. Halimbawa, tinesting niya yung post mo, pinakita niya kay Pocket 5, hindi na siya makakarating kay Pocket 7 kung hindi maganda. But, for example, Pocket, nagustuhan ng Pocket 2, maganda yung engagement na nakuha niya. Maraming factors na ginagamit si Facebook about kung paano nagkakaroon ba ng, sabihin natin scale of 1 to 10. Sabihin natin yung post mo nasa scale ng highly likely mga 9, 8, 10 na magugustuhan ng iba mong friends. Alright? So, ang mga factors dyan is likes, comments, shares. So, hindi yan pare-parehas ng points. So, obviously, mas mataas yung shares sa TikTok, mas mataas yung download kasi nga nagustuhan mo eh. Shinare mo sa iba kaysa dun sa mga like na mabilis pindutin, right? Kaya usually mas mataas yung bars ng heart, angry, o care, di ba? May mga choices dun sa Facebook. Unlike like na almost parang napindot lang, walang effort, it means you don't really like it. Parang ganun. Napindot mo lang, ganun. So, maliit lang yung percentage nun. Comments, meaningful interactions. Mataas ang percentage ng meaningful interactions. That is yung sa comment section. For example, nag-post ka, tapos mahaba yung dialogue nyo sa comment section. Facebook noticed that as interactions, meaningful interactions. So, mataas yung bars nun, mataas yung weight nun, and maganda yung engagement na ibibigay sa'yo nun. And another thing is past post. Kung bakit, ito kasi may dalawa kasing bagay na ginagawa si Facebook para malaman niya kung ipapakita niya ba yan sa ibang packet, sa ibang grupo, to get more reach yung post mo. That is prediction. Pinipredict nila yung based sa interest mo kung magugustuhan mo to. Right? Based on your past interactions. And this is the key. Ipipredict nila yung post kung magugustuhan based on past interaction. Kaya ako sinabi sa inyo na mag-engage na kayo, mag-snake na kayo, mag-message na kayo sa mga friends nyo because part yun ng algorithm ni Facebook. Halimbawa, hindi ako nagpo-post sa Facebook ko for the longest time. And then, ang gagawin ko, papapansin nyo yan try nyo lang mag-sneak sa isang tao sa Facebook nyo. Halimbawa, old friend, sneak nyo yan. I-sneak nyo, tignan nyo yung mga profile, kahit hindi kayo mag-react. Pag nag-post yung taong yon, it will be on your newsfeed. Why? Kasi Facebook know na tinitignan mo yung tao na yon. So, either i-suggest niya yan, ipakita niya yung post mo, or ba? So, ganun yung ginagawa ni Facebook. Kasi nakikita ni Facebook yung activity mo. Although, kahit nga hindi mo ni-like, hindi mo binasa yung post, pero nakita niya na nagtagal ka dun sa post na yon, makikita ni Facebook na, okay, nagugustuhan mo to, hindi ka lang nag-like, pero nagugustuhan mo to kasi binasa mo yung post kahit mahaba hindi ka nga lang nag-like, hindi ka nga lang nag-comment, hindi ka nga lang nag-react. Pero somehow, related. Ibig sabihin, meron kang bars dito. Kapag ka pinost ko ulit sa'yo yan, kasi imagine mo, 2 minutes
post. Tapos nagstay ka sa post na yun for 2 minutes. Ibig sabihin, binasa mo, right? Pero kung 2 minutes yung 2 minutes reading yung post, tapos 1 second ka lang, nag-like ka, that's fake engagement. Makikita rin na Facebook yon. So, ang ginagawa ni Facebook is tinitignan niya yung mga past interactions natin. Halimbawa, nagpagkausap tayo sa chat. Nag-usap tayo, pre, kumusta? Facebook will think na, okay, nag-usap tong dalawa eh. So, maybe, this person, pag nag-post siya, ipapakita ko sa akin. Is this making sense? Kasi nga, may interaction tayo eh. Meron tayong recent interaction. And isa yun sa nakakatulong to get good engagement. Kasi nga, nag-i-interact ka. Remember, Facebook is social networking. So, nakikipag-network ka sa ibang tao. So, dun siya nagbabars. Dun siya tumataas yung engagement. And if you think about that, it's basically parang mini-mirror lang natin yung real world. Is this making sense sa inyo? So, ganun yung pinaka-setup ng algorithm. Just basically the understanding ng goal ni Facebook is networking, social networking. So, kung hindi kayo makikipag-social, mahihirapan kayong makakuha ng magandang engagement. It doesn't matter yung following. Kung halimbawa, iniisip nyo kasi, paano yun, Dodge? Kasi konti lang yung following ko. Sabihin natin 1,000 lang, 2,000 lang yung friends ko. Paano ako makakuha ng magandang engagement? It doesn't matter. If you think about this, pumunta kayo sa page ko, sa Project Life, makikita nyo, mayroon ako doon mga post na 7 lang yung comments, 9 lang yung comments, meron ding mga 1,000 comments. So, iba-iba is because of those factors. Kung nagugustuhan ba nila, kung binabasa ba nila, and if yung nag-i-interact ba sila, nag-i-engage ba sila. If you notice, hindi ako masyado nag-i-engage doon. That is because meron na ako na-built na following, right? So, instead of me engaging much, I rather produce content. So, produce lang ako ng produce, so hindi na ako masyado nag-focus sa engage. Although nagbabasa ako is because I have to observe eh. Is this really something that helps them? O minsan, pagka nag-a-advise ako doon, especially makapansin yan, hindi ko pinapaligtas pagka mga bata, pag mga teens, mga ganon. Pag mga teens yung related sa kwento, doon talaga pinag-iisipan ko yung sabihin ko, yung advice ko. But on a business perspective, kung patataasin mo yung engagement mo, I will just comment on each and every comment. Magre-reply ako sa lahat ng comment, up, yung mga ganon, para tumaas yung engagement. Right? So, hindi ko sinasabing ganon yung gawin nyo, but it is probably necessary for you kung nag-i-start pa lang kayo. Kasi doon kayo makikilala. Doon lumalawak yung reach nyo eh. If yung profile nyo is getting good engagement consistently. Okay? So, ngayon, may isip nyo, kaya ako sinasabi to is probably because malaki na yung following. I will show you my old profile. This is 2,600 friends. But I can get 46 comments, 95, 130 comments, 83 comments, 162 comments, 45 comments. Why? I get good engagement. Nagkakaroon ako ng magandang engagement because I interact with people. So, pag may post sila, the same principle. Nakipag-interact ako kay Pocket 2. Nakipag-interact ako kay Pocket 5. Nakipag-interact ako kay Pocket 3. So, pag may post sila, ginagawa ko, nila-like ko, binabasa ko, nagko-comment ako. The same thing way. Law of reciprocity. So, dahil nakikita nila nag-engage ako, usually, nagiging close kami. Na may post si ganito. Alba, nag-post ako. Nag-post yung friend ko. Tapos, ang ganda ng sinabi mo dito. I like it. Do you think pagka nag-post ako, hindi niya titignan yung post ko? Maybe 1, 2 times, 3 times, yes. Pero kung always, all the time, na bawat post niya, nagre-react ako, nagko-comment ako, nagbibigay ako ng genuine connection, there will come a time na pag nag-post ako, magbibigay rin siya. Why? Because we fit the vibe eh. Alam mo yun, parang, okay naman pala kapag yung likability, reciprocity, it works naturally kasi nga nakikipag-interact ka. Now, for some people na medyo introverted, hindi ayaw makipag-interact, there will be other ways. Yung nasa modules na cold market,
faceless. That is about running ads, and you can ibang approach 'yon. Especially pag introvert ka, ayaw mo makipag-interact masyado especially pag kilala ka ng tao, pagka friends kayo, kilala niyo, ay, iniisip kasi natin para pagka may business na, "Uy, magbebenta lang 'yan, ayoko mag-comment diyan." Yung mga gano'n, 'di ba? So, there will be a different approach. This approach is more on kung wala ka namang hindi ka naman masamang tao, I mean, why would you be shy, di ba? Why would you be shy to interact with other people, na especially friends mo naman? And sa ituturo ko sa inyo, you're not gonna be someone na magbe-beg for sales. I don't want that. I don't do that. And I don't want you to do that as well. Yun yung matututunan nyo na ituturo ko sa inyo during this 7 days launch. That probably about framing, positioning. So that would be on the next video. So again, this is just the warm up para dito. Naka-prepare na to mga ipopost nyo dito. Day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 7. Naka-prepared na yan. Bibigyan ko kayo ng script. Papakita ko sa inyo yan. Ikakopy. Tweak and paste nyo na lang. Day 1 to day 7. Ang kailangan nyo gawin lang is to warm up ngayon. Mag-start na kayo mag-warm up kasi alam mo yun, parang nagpe-prepare bago ka sumabak, bago ka mag-lunch. Kailangan naka-prepare na yung mga ingredients mo bago mo iluto, nakapamalengke ka na. Those things is very important. This is the preparation is to get good engagement. Makipag-interact na kayo. Kung medyo introvert ka, okay na siguro yung like, tapos yung mga GIF, yung mga GIF, yung mga ganon, pak, bam, 100. Just interact. Yung having friends, yung mga batang 90s, like, uy, kumusta? Uy, ganyan. Uy, lupit ito sinabi mo, di ba? Mga ganun lang. Just genuine connection. Na, I like what you said. I agree with ganitong quotes. Tapos yung lalaf ka. Those are connections sa tao. And if you really want to do business, it's very important. You can't do business kung takot ka sa tao. Right? Kung umiiwas ka sa tao. Because business is about connection, communication with people. So you're gonna have to either way talk to people, right? Okay, so yun lang, and see you on the next video. Again, re-engage your friends. Just imagine, hindi mag-notify yung post mo sa kanila. They have siguro mga daan-daan yung mga pina-follow nilang pages, yung mga grupo, yung mga friends, and ikaw, bilang ikaw na you're launching your business, paano ako papasok sa notifications ng taong to? That's the main idea. Paano ako makakapasok sa notifications niya na, boom, uy, si Ariel nag-post, may notification sa akin. Paano ako papasok sa notifications niya if you don't interact with me? If hindi ka nag-like sa comment ko, hindi mo ako in-sneak yung profile ko, hindi ka nag-message sa akin, hindi tayo nag-usap. No. Ang ilalabas sa newsfeed ni Facebook, sa notifications nila, probably yung mga recently engaged nila. Pages, people, or like mga same interests. All right? So again, engage. No,